Pinaharap na ng House Committee on Human Rights si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara sa susunod na pagdinig nito kaugnay pa rin sa kampanya ng kanyang administrasyon sa war on drugs. Ang detalye sa report ni Mela Lesmoras. Nangihingi siya ng tulong. Wala po kaming magawang mga anak niya. Balot po kami ng takot. Sobrang takot. Pagkaran po nun, nakarinig na po kami ng maraming putok. Bumuhos ang emosyon sa pagdinig ng House Committee on Human Rights nang humarap ang mga kaanak ng mga nasawi sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pare-pareho ang kanilang hinaing, nasawi umano ng walang kalaban-laban ang kanilang mga mahal sa buhay kahit karamihan sa kanila hindi naman daw talaga dawit sa iligal na droga. Ito na ang ikatlong pagdinig ng komite hinggil sa issue at nitong mga nakaraang pulong una nang dumipensa ang kampo ng dating administrasyon. Sa susunod na pagdinig, pinaharap na rin mismo ng komite si dating Pangulong Rodrigo Duterte, gayon din si Senador Bato de la Rosa na nagsilbi noong PNP chief sa dating administrasyon. Much as I want to give courtesy to the former president and the Senator Bato de la Rosa, because of the gravity of the testimonies of these victims, they should face these people and hear the complaints. Perhaps what I'm saying is perhaps the former president would look into his own heart and realize what he has done in the past 6 years. Bago matapos ang talakayan, naungkat naman sa pagdinig ang plano ng dating Pangulo na tumakbo sa pagkasenador sa susunod na taon. Gayon din ang dalawa pa niyang anak na sina Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ang ilang mambabatas may paalala ukol dito. They will run for the Senate. Nasa inyo na ngayon iyong desisyon. Akin po suportahan ang sinabi ni Congressman Ako. Maganda na po tayo sa next election. Huwag nating hayaang manalo ang mga politiko na hindi naniniwala sa human rights. Kinakailangan po ang manalong politiko merong compassion sa mga Pilipino. Sa hiwalay na pagdinig naman ng House Committee on Appropriations, natalakay rin ang isa pang kontrobersya hinggil sa dating administrasyon. At ito ay ang naging pagtugon noon ng gobyerno sa COVID-19 pandemic. Ang pinupuna ng mga mambabatas, bakit sobrang mahal ng presyo ng mga kagamitan para sa COVID-19 noon sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. May paliwanag naman ukol dito si dating DOH Secretary Francisco Duque III. You keep on repeating na kasi novel yung virus, etc., is still being understudied, marami mga announced. That's true. But the price that you have is very, very, very much expensive compared to other countries. With the same brand, the same specs, the same technical everything. Bakit? Napakamahal sa Pilipinas. You don't use the pandemic as a reason to do corruption. And you don't use the pandemic as a reason to abuse the government, borrow money, and let the Filipino people pay. The test kits is part of the overall evolving situation given that the pandemic, the virus, is a novel virus and that the test kits had to undergo review of its technical properties and see if these test kits can indeed be extended. I think FDA has a protocol on this. Kahit nakasinidi adjournment pa ang Kongreso, patuloy naman ang mga magiging pagdinig dito sa Kamara hanggang sa mga susunod na araw. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.